Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion, itong post ni Professor Malotikia tungkol ito sa nangyayaring pagkawatak-watak ng ICI. Sabi niya, only 40 million yung pundo na in-announce sa ICI. Only 40 million and there is nothing. And ICI was supposed to be the line of defense for the big fishes. Right? And ito, another budol. No wonder it is not getting anywhere. And the ombudsman already said that ICI will be wrapping up its business and ombudsman will take over. So, nabudol na naman po tayo. Talaga naman. Ito, isinare ni Professor Tikia ang post o article ng The Mindanao Sentinel. Title, Where is the 40 million Malacanang is boasting about? In-announce nasa dyaryo 41 million yang nasa dyaryo. The cracks inside the Independent Commission for Infrastructure are no longer whispers. They are now loud alarms. After Commissioner Babe Singson exposed the embarrassing reality of an underfunded, understaffed commission tasked to probe billions worth of flood control anomalies, more voices are stepping forward and the picture is even uglier. Former ICI Special Advisor and Baguio City Mayor Benjamin Magalong himself admitted that he had to shell out his own money, around 30,000 pesos, just to help the commission function. Worse, he is not alone. Other members supposedly had to dig into their own pockets just to keep the investigation moving. Tell us, how is a commission created by the President, supposedly backed with 40 million in initial funds according to Malacanang, reduced to borrowing printers? Ano ba yan? Borrowing printers, working with volunteers, and asking members to spend personal money just to investigate corruption? Wala na talaga. And now, dito ako na curious. I hope this is true. And now, another blow. Retired PNP Chief Rodolfo Azurin Jr. is reportedly considering resigning as ICI Special Advisor due to deepening disagreements with ICI Chair Andres Reyes over the direction of the probe. Parang Magalong din, ano? Gito ang direksyon, parang pinahinto siya. So kung totoo ito ang gusto ni General Azurin, iba rin ang gusto ng chairman. Di wala talagang mangyayari. First, Singson, then Magalong, now possibly Azurin. Three respected figures expressing frustration one after another, while the palace insists funds and support are there. So again, nasaan ang pundo? Why is a commission meant to restore public trust forced to operate like a backyard task force? If the ICI cannot even afford basic operation, how can it be expected to uncover the truth behind massive infrastructure irregularities? Every resignation, every peso personally advanced, every complaint of inadequate support, all of it leads to one urgent question. Where
did the 40 million pesos go? And who is stopping the commission from doing its job? Yan, no? Okay, dito muna tayo sa 40 million. Totoo ba na may 40 million as announced, as reported in the press? Parang, ito opinion ko lang ito. Parang yung PhilHealth funds na 60 billion, Pangulo na mismo ang nag-announce. Ibabalik na natin ang 60 billion dahil may savings tayo sa DPWH. Anong nangyari? Walang nangyari. Anong ibig sabihin nun? Either misinform ang presidente, may nagsabi sa kanya na meron tayong makukuha, kaya sinabi na niya. Yung pala, wala. O kaya, ang presidente, gusto lang mapahupa ang galit ng taong bayan dahil nangangamba na baka matulad sa Nepal o Indonesia, kaya nag-announce siya ng ganun. So ngayon, nagdesisyon na lang ang Supreme Court, ibalik ninyo, o ibabalik, kaya lang, tayo pa rin ang magbabayad dahil ibinalik through our 2026 national budget. Ginigisa tayo sa ating sariling mantika. Doble nakaw, sabi ni Atty. Vic Rodriguez. So, yung 40 billion, announcement lang yun, posible na wala talagang pundo. Tama si Atty. Vic Rodriguez. Nung nagsimula na yung ICI na yan, sinabi na ni Atty. Vic na saan sila kukuha ng pundo? Patapos na ang taon. Mahirapan sila sa pundo, sabi ni Atty. Vic. Ngayon, tama. So, tong question, who is stopping the commission from doing its job? That's a good question. Di yung mga mastermind, ayaw nilang matuklasan ng totoo, kaya gagawin nila ang lahat para, or kung nandyan man yung 40 million, yung mga mastermind, umahanap ng paraan na huwag i-release para mapilitan na magsara ang commission, no? Hindi na, no? So, wala. Tama yung sabi ni Professor Tikia, nabudol na naman tayo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng maigi sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito, namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos nilang tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Muna ni sinanay ang natagaan og yero nga makabalay na karon. Sumuna ni ang balay ni nanay. Karon mosulod ko sa balay ni nanay. So muna ni ang balay ni nanay sa natagaan namo og yero. Sumuna ni ang iyang gipuy-an. Oh. Makita gyud nato ang kahimtang ni nanay nga kuan na gyud kaayo ang iyang yero. Lisod na gyud. Kay tanan na gyud kanang buslot. Mga dako na gyud kaayo buslot ang balay ni nanay. Oh. Luoy gyud kaayo si nanay ining iyang balay. Tung makita nga grabe gyud. Kining diri dapit si Lupin. Pila na ni katuig imong balay nanay? Pila na nanay? 23 na katuig. 23 na katuig. So natagaan na ka nanay og gero, so makatop na ka. O, dagan salamat. Ano gid ang itsura sa balay ni nanay. So magpuli na si nanay og atop. Itabangan ra si nanay sa iyang anak.
Ug karon human na gyud sa pag-atop ang balay ni nanay, maayo na nga so nakaatop na gyud siya. Salamat sa nagtabang kanak. Salamat sa Ginoo og nagtabang sa sin nga nakaatop na ako nga balo ako. Oo, pila na katuig nanay imong pagkabalo? 23 na. 23 na katuig. So pila na imong edad? 70 na. 70 na. So nagpasalamat si nanay sa Ginoo og sa nagtabang daw sa iro nga natabangan siya labi na nga 70 na ang iyang edad ug usa sad siya kabalo. Salamat kay nanay. Salamat sad. So nindot kaayo na ang balay ni nanay di na pareha ganina.